Alright, Mapsat, nandito pa din tayo kay Attorney Enzo Recto. Putragis, ang dami pang topic na attorney. Nako, andang masaya to ha. O, puntahan natin to, Mapsat. Doble ang malas. Nako, mga kakabsat, doble ang malas ni Sara. Si Sara, convicted na. Makukulong pa, question mark. Posibleng sampahan ng criminal charges pagkatapos ng trial ayon kay ex-Senator Pimentel or Senator Coco Pimentel. Ano nga ba yan, Senator Coco? Pakinggan ka natin. At syempre, no, sa mga bagong pasok, Mapsat, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Gawin nyo ng 100 yung like natin, Mapsat. Baka naman. Pasok. Pwede nang sundan. Pagkatapos ng impeachment, pwede nang sundan ng criminal charge. Ganun ba yun? Akala ko Pagkatapos ng impeachment, pwede nang sundan ng criminal charge. pwedeng sampahan pa ng criminal case si Vice President. Of course. At sino ang magsasampa ng criminal case? Prosecutor. Enzo Recto, Paktay ka kalaban ng ngayon, katiwalian Bastay. at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nako po, may hindi makakatulog sigurado. Senator Coco, sa itinatakbo ng impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte Carpio, may may magandang improvement na ba kumpara nung first 3 days na impeachment trial? Yung kahapon, hindi ko masyadong 100% na tutukan. Pero nakita mo naman na mas konti na ata ang objections ngayon. Kasi alam mo talaga, dapat yung objections, dapat ma-realize na ng mga abogado na pinapa-object lang kayo para ipakitang alam nyo yung rules, alam niyo na sa kliyente ninyo, pinapakita nyo nagtatrabaho kayo bilang abogado. Pero halos useless ang objection kasi yung question na in-objectionan mo pwedeng i-adapt ng senator judge eh. hindi ka naman makaka-object na doon. Saka pinapa-rephrase meaning para lang ipakita na familiar yung lawyer sa rules of court, pero pabilisin na po yung presentation ng evidence. sa bagay malaka ibinawas ng objection na Senator Coco. Ayan. Pero dito sa witness kahapon, itong si Director pangalan na Lotok. Ayan, si Director Lotok. Abay, nasabi niya, Senator Coco, na yun daw mga pagbabanta ng Vice Presidente ay ano bang sabi? Furious and fuming mad. Ayan. Yun. Yung ba mga ganung statement ay nagtutugma ba dun sa banta ng Vice President sa Pangulo at First Lady at Speaker Romualdez? Batay dun sa mga videotapes, Secretary, Senator, sir. Halata naman dun sa video tape na talagang galit na galit. Hindi naman talaga matindi na yun. I think may mura pa nga eh. Diba? Ayan. May mura pa. Pero alam mo yung maganda yung insight ng witness kahapon. Abogado din kasi yun eh. Tapos from the point of view ng law enforcer, sabi niya, nakakabahala ito. Kasi mag-contribute sa anarchy, sa kaguluhan sa bansa kung hayaan lang natin na as if walang nangyari, as if wala lang. Opo. Kung hayaan, delikado daw kasi paano kung may mamatay, i-blame ngayon yung isa na siya nagpapatay or namatay, nagkatotoo ngayon yung sinabi ng isa. Tapos kung hayaan lang natin ito, sabi niya, lahat na lang ng tao o maraming tao magko-conditional threat. Sasabihin mo naman, conditional naman eh. So yun po yun. So maganda yung insight na yun. Hindi natin maisip yun everyday, pero from the law enforcer's point of view, ako yun ang nagustuhan ko sa insight niya. Ayan, pero ang sabi naman ni sa bagay, expect mo to kaya Attorney Michael Powa sa defense. Sabi niya conditional naman yun eh. Yun ay gagawin lang naman kung napatay ang Vice Presidente. Ano ang bearing ng mga ganung defense sa Senator Coco, sir? Wala yun sa sa meat of the issue eh, kasi ang meat ng issue is
inanunsyo na ng Vice Presidente na mayroon ng kontrata sa ulo ng 3 tao. Ibig sabihin, meron na siya nakausap na no joke, pumayag na. So ibig sabihin nun, inaanunsyo niya sa publiko, may kontrata na para dyan sa 3 taong yan. Paano kung hindi naman maiproduce sa Senator Coco sir yung sinasabing inupahan na magiging assassin? Threat kasi, ang impeachment kasi ito eh. Okay. Impeachment ito, hindi naman ito talaga Yung proof beyond criminal reasonable case doubt, na, mga ganyan. Hindi ito criminal case na ikulong si Vice President kasi nangontrata na siya ng assassin. Hindi ito. Ang kasong ito is tanggalin natin siya sa posisyon kasi delikadong manatili siya at magpatuloy bilang Vice President kung ganyan ang kanyang mga asal, kilos o pag-iisip. At idagdag na natin pati yung mga network niya, mga contact niya. Kasi pambihira yung may contact ka sa sa underworld na mamamatay tao. Oo nga, so medyo rin yun. Ayan, isa pa, sabi, hindi, figure of speech lang yun eh. Ayan, pwede bang figure of speech yung mga ganung threat, Senator sir? Sa criminal case, gamitin mo ang depensa yon. Pero pagdating kasi sa impeachment, hindi naman ito, hindi ka naman ipapakulong dito eh. Ang aming point lang is mataas ka na opisyalis ng gobyerno, alis ka na dyan kasi delikado ka pala. Ganun yung meaning, yun yung impeachment eh. So sa tingin nyo, damaging itong sa para kay Vice Presidente, itong testimonya ni Director Loto kahapon, sir? Mabigat. At least para sa akin ang opinion ko, at least napakita ng prosecution, lalo ng House of Representatives, na meron palang point yung kanilang articles of impeachment. Ngayon, nasa lamesa na yan ng ating mga senator judges. Kung sa feeling nila, kahit na nangyari na itong lahat, umabot ba ito sa impeachable offense? Pero basically yung impeachable offense, kahit may naka-enumerate na mga offenses doon, kunyari treason, bribery, graft and corruption, other high crimes. Basically, pag tignan mo yun, dahil hindi naman ito usapan na ikukulong o hindi, ang tanong is, karapat-dapat pa bang manatili sa posisyon yung mataas na government official? Yun yung tanong eh. Pag narinig mo na lahat, karapat-dapat bang manatili pa yan sa posisyon? Actually, naikukumpara nga doon sa isang public school teacher sa Zambales na nagbanta sa presidente, di ba? Hinuli ka agad, ikinulong ka agad, di ba? Yung banta sa presidente. Crime yun. Crime yun as a crime. Kasi dito sa Pilipinas, ang sabi naman, pagkatapos ng impeachment, pwede nang sundan ng criminal charge. Ganun ba yun? Akala ko pagkatapos doble ng problema. impeachment, pwede nang sundan ng criminal charge. Pwedeng sampahan pa ng criminal case si Vice President. At sino ang magsasampa ng criminal case? Prosecutor. Ganun. Hindi ang presidente, First Lady o kaya former Speaker Romualdez? Meron siguro sila mga complaint affidavit na yun ang mag-uumpisa. Mag-uumpisa ng proseso. Yun ang mag-uumpisa ng proseso. Ayun pala, pwede pala masundan ng criminal case yan. Pwede. Ayan na. Anyway, isa pa, Senator Coco, sir, ayan na. May mga, magaling din ang depensa, napansin yung mga inconsistency sa mga records, yung mga pagbabago ng petsa. May epekto ba ito sa kaso? Senator Coco, sir, yung may mga erasure, iba-iba. Ayan na. Hindi nagtutugma. Ayan. Yeah, mabuti point out yung mga yan para next time yung mga nila na wag nila masyadong kuminsan kasi hindi nila something kulang sa pagkaseryoso yung pagkagawa.
yung mga Department of Justice, Department of Education, may mga ganun. Ayan, isa pa. Roberto Cabe, shout out. yung mga ganung tapos sasabihin yung binasa ninyo, team kayo, ilang pares ng mata dumaan doon, walang nakapansin. Ayan. So, hindi ko yan napansin para yung attention to details, mga vigilance ng ating government, mga kawani sa gobyerno, pag nagsusulat po sila ng report, tumaas-taas. Pero, syempre, ang ano dyan, ang habol natin dito, mga kababayan, is yung essence. Essence, ano pa yung main, ano ba yung linalaman ng report, ano yung kanyang mga main conclusion. Yan ang importante. Ayan, yung meat, yung laman na. Anyway, itong si... Yung laman. Ayan, ang susunod yata ngayon, ay sabagay, cross-examination pa kay Director Jeremy Lotoc ngayon. Pero dumako tayo dun sa hostile witness nila ng prosecution. Itong si Attorney Zuleika Lopez, Senator Coco, sir. Marami ang mga abogado ng sabi na, naku, delikado yan. Ayan, pero pwede yan. Ano sa tingin ninyo? Bakit kinuha nilang hostile witness ng prosecution itong si Attorney Lopez? Wala na, tapos na. Wala na. Isa ako dun sa nagsasabing delikado yan. Bakit po? Kasi hostile witness. Hindi mo alam kung ano ang personal na na-witness nung testigo kasi never mo siya nakausap ayaw kang kausapin So hindi mo alam so paano kung pipilitin mo na hindi alam mo ito hindi ko po alam yan so hindi ko aminin yan sa witness stand mahirap pa yan kasi number 2 abogada yan tandaan Tama, niyo so alam niya yung mga rights niya alam ng abogada na ang basic principle sa mga proceeding ay hindi mo pwedeng yung ebidensya mo hindi mo pwedeng kunin sa kalaban mo. I-develop mo sarili mo yung kaso mo, di ba? O hindi mo pwedeng pigain yung kalaban mo, aminin mo na. Ito chief of staff ito ng ano mo ng Vice President. ano tawag no, impeach official tapos diyan mo ipupunin yung ebidensya mo, so malabo. At saka anyway hindi pa naman yun actually nakataga sa bato na-announce lang na balak nila. Pwede namang hindi ituloy. Pwede namang hindi tawagin yung lahat ng pinangalanan mong Salamat, Erlinda. Akala ko kung pagka nabanggit mo yan, dapat iharap yan Pwede hindi. Pwede hindi. Sabi mo, to save the time of the court, hindi na po namin ipapatawag. Ayan, Which is ginawa nila. Pinag-uusapan dito, Senator Coco. Paano kung parating mag-invoke ng right against self-incrimination itong si Attorney Zuleika Lopez? Di wala na mapipig ang prosecution. Pwede niya ma-invoke yun, pero siyempre ano naman yun, depende rin yun sa question. On a per question basis yan. Kung hindi naman tungkol sa krimen hindi naman tungkol sa krimen na pwedeng nagawa noong testigo, pero nagawa ng ibang tao, pero hindi ng testigo, kailangan niya sagutin yun. Ang problema lang dyan, hindi mo alam ano yung extent ng kanyang personal knowledge kasi wala kayong preliminary interview sa kanya. Hindi, kasi ang mga testigo na yan, ang mga testigo na pinipresent, kinakausap mo na ng lawyer yan ano bang alam mo? Ano bang nakita mo? O yung ganun yun. Tapos si lawyer, okay, ipipresenta ko yung nakita mo na in an orderly manner. Through the examination, isa-isang tanong, tapos madidevelop natin yung kwento mo. Pagdating sa hostile witness, hindi mo alam yung kwento niya kasi ayaw nga niyang kausapin ka. Ayaw sagutin. Okay. Hinuhulaan mo ngayon na ito, andun ka, andun ako, ito ang sinabi. Narinig mo yan. Sabi mo, hindi ko narinig kasi may kausap ako sa telepono ng ibang tao. pero yung ibang issue na mag-invoke ng right against self-incrimination sa witness, Senator Coco, pwedeng i-rule ng presiding officer na Mr. Witness, Madam Witness, you can answer the question. Parang gano'n. Pwede ba yun? Correct. Hindi na kumbinsi ang korte na incriminatory yung tanong na kung sasagutin mo ay posibleng meron kang criminal case. Sabi mo, wala. Ang layo-layo ng tanong. Hindi naman to about
kahit sumagot ka ng yes dito, hindi ka naman makakasuhan. So, witness should answer. Aha. Hindi yan may answer, ha. Witness should answer. Should answer. Kailangan sagutin mo. Ayan. Kailangan sumagot ka. Senator Coco, sir, sa impeachment trial ba ay pwede ba yung humingi yung witness o both panels prosecution and defense ng ng executive session kung medyo sensitive yung testimonya ng isang witness? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Salamat, attorney. Visayas. Diyos ko Lord, mga kakabsat. Diyos ko po, Rudy, paano na yan? Sara, doble ang problema mo. Pagkatapos ng impeachment, pwede ka pang kasuhan. Naku po, problemado itong si Lustay, mga kakabsat. Shoutout sa mga bagong pasok, Roberto Cabe, Pia Serforce family, Erlinda, sino pa? Si Lagardo Zap. Sa mga nandito kanina, mula pa kanina, maraming salamat po. No? Again, huwag kalimutan like and subscribe. Last 2 topics tayo, mga kapsat. Ito, puntaan natin si Attorney Rene. Nako po, ano pa sinasabi ni Attorney Rene, mga kapsat? Wait lang. Countdown muna tayo. Here we go.